Kabanata 5381. Nagpakita ng ekspresyon ng paghanga si Capri John. Kahanga-hanga, hindi ko akalain na mananatili kang kalmado sa isang sitwasyon na tulad nito. Nararapat sa iyo ang iyong titulo, naiintindihan ko. Ngumiti si Harvey York. Alam nating pareho na ang pagiging paralisado ni Khalil Hoffman ay walang kinalaman sa akin. Anuman ang dalhin ni Rohan bilang ebidensya, tiyak na magkakaroon ng mga pagkakamali sa lahat. Dahil ganoon ang sitwasyon, dapat ko lang siyang harapin bago humingi ng paliwanag sa pulisya. Ma'am, alamos ka na para makalabas pagkatapos noon. Bakit ko naman sasayangin ang aking trump card sa isang bagay na tulad nito? Tumahimik si Capri bago nagpakita ng matalim na tingin. Sigurado ka bang walang makakahanap na may kasalanan sa iyo? Ang Country H ay isang bansang sumusunod sa batas. Kahit gaano kalakas ang iyong pamilya, kaya mo bang talunin ang batas at ang palasyo ng hari? Kung sumusunod ka sa mga patakaran, hindi ako mag-aatubiling makipaglaro rin. Pero kung susubukan mong lumampas sa batas, kailangan ko lang sirain ang pamilya ng tuluyan. Ang kalmadong mga salita ni Harvey ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Capri. Sa paanuman, alam niyang nagsasabi ng totoo si Harvey. Tumawa siya kay Harvey pagkatapos noon. Ano kung ang isang bilanggo na tulad niya ang kumakatawan sa Martial Arts Alliance ng bansang ito? Gusto niyang sirain ang pamilya John. Magkaroon ng panaginip. Iniisip ba niyang ang nangungunang 10 pamilya ay isang titulo lang o ano? Pinagtawanan ni Capri si Harvey. Tigilan mo ang pagpapakita, Harvey, malamig niyang sabi pagkatapos niyang tapikin ang mesa. Hindi mahalaga kung sumusunod kami sa mga patakaran o hindi. Hindi mo kami magagawang hawakan kahit kaunti. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang pamilyang iyon. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Ang mga taong tulad mo ay hangal. Tumawa si Harvey. Okay, sana mapanatili ninyo ang inyong pangako. Kung hindi, tiyak na pagtatawanan kapag katapos mong makamit ang kapangyarihan. Magiging nakakahiya iyon. Ang mga tinatawag na mayayamang pamilya ay masyadong nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Ayokong mag-alala kung magsisimula kang magreklamo tungkol dito mamaya, kalmadong sagot ni Harvey. Tumayo si Capri habang nakasimangot. Ayaw na niyang makipag-usap kay Harvey. Sa kanyang isip, si Harvey ay isang bilanggo lamang na nagpapakita. Binibigyan ko siya ng pagkakataong sumuko, pero hindi niya tatanggapin. Kung ganoon, dapat lang siyang mamatay. Malalaman niya kung ano ang kanyang napalampas kapag siya ay nakulong. Tama, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Tumawa ulit si Harvey. Tigilan mo ang pagpapahiya sa iyong sarili sa pagkain na tulad nito. Dalhan mo ako ng isang maayos na almusal. Tandaan, gusto ko ang tinapay at karne. Binibigyan kita ng kalahating oras. Naiintindihan mo ba? Tumahimik si Capri bago siya galit na tumingin kay Harvey. Sino sa tingin mo ang sarili mo, Harvey? Gusto mo ba ng tinapay at karne? Kung gayon, bakit hindi ka nalang mag-order ng pagkain mula sa isang Michelin 3-star restaurant? Nagliwanag ang mga mata ni Harvey. Tama ka, masarap din ang pagkain iyon. Kung gayon, iyon ang pipiliin ko. Ikaw, nanginginig sa galit si Capri. Hindi pa siya nakakakita ng isang tao na walang hiya sa kanyang buong buhay. Ano, ayaw mo pa ring umalis? Sira ka, talagang gusto ni Capri na sipain si Harvey. Pero isang kalmadong boses ang nag-echo mula sa likuran sa mismong sandaling iyon. Kung humihingi si Sir York ng isang masarap na almusal, dapat natin siyang aliwin. Kalahating oras pagkatapos, ang silid ng pagtatanong ay napuno ng mga mainit na pinggan. Makikita ang lahat ng uri ng makukulay na pagkain sa loob. Bukod doon, iba't ibang uri ng tsaa ang nakalagay din sa paligid nito. Kasinungalingan na kinuha ni Harvey York ang kanyang kubyertos bago kumain. Matapos punan ang kanyang tiyan hanggang sa siya ay nabusog, sumimangot si Harvey sa lalaking nakasuot ng puting kamiseta. Siya ay walang iba kundi si Blaine John mismo. Siya marahil ang nag-iisang tao na makakapagpasunod sa taong nagsilbi lamang bilang unang commander ng Golden Sands Police Station. Napakakalma, Sir York.
Ikaw ay isang bilanggo na dito, pero nag-e-enjoy ka ng ganitong masasarap na pagkain. Batay dito, mas maayos ka kaysa sa akin. Kasinungalingan na uminom si Harvey ng tsaa bago tumingin ng may pagkamausisa. Sino ang nagsabing bilanggo ako? Sospek lang ako. Kung wala nang makita si Rohan na konkretong ebidensya pagkatapos ng 48 oras, makakaalis na ako. Bakit ako mag-aalala? Magpapanggap akong nasa maikling bakasyon ako dito. Pagkatapos ng lahat, maraming nangyayari sa lungsod na ito. Hindi magiging masama ang magkaroon ng isang araw o dalawa para sa aking sarili. Malapad nang umiti si Blaine. Sigurado ka bang wala nang makikita si Rohan? Ikaw ay isang matalinong tao. Dapat mong malaman ito. Sa 48 oras, makakahanap siya ng lahat ng uri ng ebidensya, lalo na't isa lang. Hindi pa nga siya nagsisikap ng sobra. Nagkibit balikat si Harvey. Kung maglalaro ka ng ganito, masaya akong sumunod. Siguraduhin lang na haharapin mo ang mga kahihinatnan pagkatapos nito. Ako, tumawa si Blaine. Nagkakamali ka. Walang balak makialam ang pamilya John. Ikaw ay isang malaking banta sa pamilya. Kung magkakaroon kami ng pagkakataon, sisiguraduhin naming mahuhulog ka. Muli, hindi pa namin nakikita ang pagkakataong iyon. Wala nang kinalaman sa amin ang pamilya Hoffman. Ang ginawa lang namin ay nagpaapoy. Dahil wala kang kinalaman dito. Bakit ka nagpakita dito? Narito ka ba para tumawa sa akin? Number 1. Aaminin ko, gusto kong makita ang ekspresyon ng iyong mukha pagkatapos ka-arestuhin. Kumislap ang ngiti ni Blaine. Number 2. Gusto kitang batiin. Ano ang ibig mong sabihin? Agad na nasimangot si Harvey. May ambisyon si Rohan, pero nagmamadali siya sa paggawa ng mga bagay. Nakilala niya si Lola ngayon. Humingi rin siya ng isang bagay mula sa kanya. Kung pumayag siya, hindi ka lang mapapalaya, kundi ang pamilya Hoffman, ang pamilya Patel, at ang Hermit family ay mag-uusap tulad ng dati. Lahat tayo ay lalaki. Kailangan mong malaman kung ano ang hinihiling niya. Si Lola ay kanyang kapatid, kanyang unang pag-ibig, at isang buntis na babae. Anong kakaibang panlasa, ang lalaking ito? May ekspresyon ng paghanga si Blaine. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey. Sa wakas ay nalaman niya kung bakit nagpakita si Blaine noon. Narito siya upang sirain ang kanyang espiritu. Nagpakita ng nakakapreskong ngiti si Blaine John matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey York. Pinunasan niya ang mga sulok ng kanyang bibig gamit ang isang tisyo bago nagsalita. Batay sa itsura ng iyong mukha, masasabi kong ang pagsira sa espiritu ng isang tao ay minsan mas epektibo. Kaya pala mas gusto mong gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Kailangan kong matuto ng higit pa mula sa iyo. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi ka ba natatakot na sampalan kita sa mukha dahil sa sinabi mo? Sampalan ako. Tumawa si Blaine. Maglakas loob ka ba? Kung oo, dapat kang manatili dito ng ilang araw pa. Pagkatapos ng lahat, ang pagsuntok sa isang tao sa isang lugar na tulad nito ay isang krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ang iyong titulo bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito ay hindi ka ililigtas dito. Pagkatapos, lumapit si Blaine kay Harvey na may ngiti. Sige, suntukin mo ako, narito ako, maglakas loob ka ba? Kung hindi, hanggat lumuhad ka sa harap ko. Iisipin kong sabihin kay Capri na palayain ka. Ano sa tingin mo? Kumislap ang tiwala ni Blaine. Siyempre, naniniwala siyang hindi maglakas loob si Harvey na gumawa ng anumang mapanganib na bagay. Binigyan siya ni Capri John ng isang nagwawalang tingin habang nakatayo sa likod ni Blaine. Ang bastardo na ito ay nagpapakita ng kanyang sarili sa lahat ng oras, pero sigurado akong hindi niya hahawakan si Young Master John sa pagkakataong ito. Ano ang magagawa niya kundi lumuhod? Masayang pinanood ni Capri ang eksena. Clack! Walang pag-aalinlangan na itinapon ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa sa lupa bago siya tumayo. Pagkatapos, inihampas niya ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Blaine. Sampal! Nag-echo ang tunog sa buong silid. Natamba si Blaine ng ilang hakbang pabalik, halos mahulog sa lupa. Agad na bumagsak ang panga ni Capri.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi niya akalain na gagawa si Harvey ng isang bagay na tulad nito, kahit na bilanggo siya. Hindi ba siya nag-aalala sa mga kahihinatnan? Nabawi ni Capri ang kanyang malay sandali pagkatapos bago pinindot ang baril sa kanyang baywang. Paano mo nagawa iyon? Sigaw niya, na nakatingin kay Harvey. Bumalik si Blaine habang tinatakpan ang kanyang mukha, na nakatingin na may kakaibang ekspresyon. Siya ay isang bihasang tao. Huminga siya ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata kay Harvey pagkatapos ng ilang sandali. Bilang inaasahan kay Sir York, may tapang ka, dahil dito, natatakot akong hindi mo kayang hawakan ang mga kahihinatnan ng iyong kawalang ingat. Susuriin ko ang pinsala sa ospital mamaya. Kung makakuha ako ng kaunting pinsala, makukulong ka ng 6 na buwan. Lahat ay matatapos kapag lumabas ka. Akmang aalis na si Blaine. Ang isang lalaking hindi kayang pigilin ang kanyang damdamin para sa ikabubuti ng lahat ay hindi isang figure na dapat tularan. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Capri nang makita si Harvey. Isa lamang siyang sospek. Pero ang sampal na iyon ay sapat na upang gawin siyang isang kriminal. Kahit na walang ebidensya mula kay Rohan, tapos na si Harvey. Sino ang nagsasabing kailangan kong pumunta sa kulungan? Kalmado ang itsura ni Harvey. Pagkatapos, lumapit siya kay Blaine bago tinapik ang kanyang mukha. Sinabi mong gawin ko iyon sa iyo. Makikita at maririnig ito ng lahat dito. Tiniyak ko lang ang iyong kahilingan. Ano ang mali doon? Tinapik ni Blaine John ang kamay ni Harvey York bago pinikit ang kanyang mga mata sa kanya. Mayroon ka bang ebidensya? Natatakot ako na hindi mo magagamit ang ating pag-uusap bilang ebidensya ngayon, di ba? Kung wala iyon, paano mo mapapatunayang hiniling kong sampalan mo ako? Maniniwala ba ang sinuman sa iyo? Tinuro ni Harvey si Capri na may bahagyang ngiti. Narito ang aking ebidensya. Kusang nasimangot si Blaine. Nababaliw ka na ba? Kung gusto mong magpatotoo, ako. Sampal. Sinapak ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Capri bago pa man siya matapos magsalita. Hiningi ko bang magsalita ka? Hindi makapaniwala si Capri. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Harvey na hampasin siya sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos, lumapit si Harvey bago tinapik ang mukha ni Blaine. Alam mo nang mabuti kung sino ako. Bukod sa pagiging kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito, ako rin ang Young Master ng Longmen. Mayroon akong nominal na titulo, pero mayroon din akong napakalaking awtoridad. Kung gusto mong sumunod sa mga patakaran, gagawin ko. Pero kung magiging hindi makatwiran ka, maaari rin akong makipaglaro. Kung papatayin kita ngayon, hindi nga maglakas loob ang iyong pamilya na gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Longmen Young Master, kusang nang inig si Capri na may maputlang mukha. Hindi niya alam ang kabilang panig ni Harvey. Nasimangot si Blaine bago nagpakita ng mahigpit na tingin. Iniisip mo bang natatakot ako sa iyo dahil lang sa inilabas mo ang iyong pagkakakilanlan? Tumawa si Harvey, hindi mo kailangang matakot. Pero, hayaan mong ipaalala ko sa iyo kung bakit umiiral ang Longmen. Inaasikaso namin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng Dragon Palace. Pinapatay namin ang sinumang hindi kayang patayin ng Dragon Palace. Mayroon kaming espesyal na pahintulot na kumilos bago ang anumang bagay. Ito ang Longmen. Bilang Young Master, kung papatayin kita ngayon, mayroon akong lahat ng oras sa mundo upang maghanap ng ebidensya na ipinagkanulo mo ang bansa sa kaaway. Kahit na hindi ko magawa, maaari ko itong gawing totoo, di ba? Itinuro mo iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Capri. Hindi niya inaasahan na bibigyan ni Harvey si Blaine ng isang lasa ng kanyang sariling gamot. Mukhang kakilakilabot si Blaine matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang Longmen dahil sa pagmamanipula ng katotohanan? Nagpakita ng malalim ng ngiti si Harvey. Pagmamanipula ng katotohanan. Kapag nagsasalita ako ng katwiran sa iyo, hinahamon mo ako ng kapangyarihan. Pero nang gawin ko iyon, umatras ka at nakipag-usap ng katwiran sa akin. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ano ba ang lahat ng mga double standard na ito?
Masaya ka lang ba kapag sinasamantala mo ang buong mundo? Iniisip mo bang kaya mong gawin iyon? Tinapik ni Harvey ang mukha ni Capri. Ano, pipi ka na ba ngayon? Naubusan ka na ba ng mga salita? Sasabihin mo ba ang totoo? O plano mo bang magsinungaling? Nagdesisyon ka na ba? Hindi kita pipiliting gumawa ng anumang bagay. Mayroon kang kumpletong kapangyarihan sa iyong sariling mga pagpipilian. Halos madurog ang ngipin ni Capri dahil sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin matapos marinig ang mga salitang iyon. Ito ay isang krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan para sa iyo na bantaan ng isang opisyal ng gobyerno, Harvey. Sampal, sinapak ni Harvey si Capri sa mukha. Ipaalam mo sa akin kapag nagdesisyon ka na. Kahit na ang iyong mahal na young Master John ay hindi maglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5385. Kalahating oras pagkatapos, lumitaw si Harvey York sa harap ng istasyon ng pulisya. Kahit si Blaine John, ang mataas at makapangyarihang figure, ay alam ito. Simula nang ibunyag ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng longmen, wala nang ibang pagpipilian ng gobyerno kundi ang ihinto ang pagpapalala ng mga bagay para sa kanya. Bukod doon, ang umiiral na ebidensya ay hindi makakagawa ng marami, dahil wala namang ginawang mali si Harvey. Ang paggawa ng pekeng ebidensya laban sa young master ng longmen ay isang krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Si Master Longman ay hindi rin isang madaling tao na pakisamahan. Wala nang ibang pagpipilian si Blaine kundi ang tanggapin ang sampal. Maliban kung handa siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Naniniwala siyang hindi pa ang tamang oras para doon. Isang Lamborghini ang nakaparada sa gilid ng kalsada bago ang pasukan. Walang pakialam na naglakad si Harvey papunta sa upuan ng pasahero bago nakita si Kyrie Patel na nagme-makeup na may buntong hininga. Bilang inaasahan sa iyo, Mr. York. Iniisip ko, paano kita mapapalabas? Hindi ko inaasahan na lalabas ka mag-isa. Ibinaba ni Kyrie ang kanyang lipstick bago lumapit kay Harvey. Ang amoy ng kanyang pabango ay agad na sumalubong sa kanya habang ang magandang mukha ni Kyrie ay nagpakita ng pagkalito. Curious ako, anong ibang mga sekreto ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Nagkibit-balikat lang si Harvey. Hindi marami. Ang ginawa ko lang ay sinampal si Blaine sa mukha. Pinalabas niya ako kaagad pagkatapos. Ibinunyag mo ang iyong pagkakakilanlan bilang young master ng longmen. Bilang young master ng 4 na haligi ng bansa, ang pagkakakilanlan ni Harvey ay maaaring mas mababa kumpara sa mga young master at prinsipe ng nangungunang 10 pamilya. Gayunpaman, iba ang kwento kapag tungkol sa awtoridad. Kung gusto ni Harvey, madali niyang maiipatawag ang lahat ng 36 na sangay ng longmen upang matupad ang kanyang kahilingan. Ibig sabihin, kung may lalapit kay Harvey nang walang matibay na ebidensya, makakalaban nila ang buong longmen. Hahabulin sila hanggang sa dulo ng mundo. Kahit gaano pa kalakas si Blaine, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Isipin mo na ang isang tao na tulad ni Blaine ay nilunok ang lahat ng ito. Mukhang hindi pa siya handa. Kapag natapos na niya ang lahat ng kanyang paghahanda, magkakaroon ng malaking bagyo sa lungsod. Natatakot akong ikaw ay nasa malaking panganib, Sir York. Nagkibit-balikat ulit si Harvey, dahil lumalala ang sitwasyon. Hindi na natin kailangang magpanggap sa harap ni Blaine ngayon, di ba? Pagkatapos ng lahat, sumama ang gobyerno sa pamilya John. Talagang gusto nilang mamatay ang pamilya Patel kasama ang 6 na hermit families. Paminsan-minsan ang pagpapakita ng aking mga kakayahan, ay dapat itong makatulong na matakot ang pamilya John. Kahit na walang paraan upang makatakas sa laban. Maiiwasan man lang natin ang kapayapaan sa publiko. Sa ngayon, may libre akong oras upang alagaan ang maliliit na bagay. Pupunta tayo sa tirahan ng pamilya Robbins. Makikipagkita ako kay Lola Hoffman. Lola, tumahimik si Kyrie bago na simangot. Wala siya roon ngayon. Pumunta siya sa Lexan Hotel kalahating oras na ang nakalipas.
Ang kaganapan ng pamilya Hoffman ay ginaganap doon. Mukhang pumirma siya ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa pamilya Hoffman sa ngalan ng Hermit family. Hindi mangyayari iyon. Aalis na tayo ngayon. 10:00 ng umaga, sa loob ng isa sa mga pinakamaluhong business center sa Golden Sands. Maraming malalaking pagpupulong at piging ang madalas na ginaganap dito. Kung walang sapat na koneksyon, mahirap mag-book ng lugar na ito. Sa araw na iyon, puno ng tao ang lugar. Isang kaganapan ng pamilya Hoffman ang ginaganap dito. Lahat ng mga figure at mahahalagang tao sa pamilyang ito ay nagmula sa buong mundo. Bilang bahagi ng nangungunang 10 pamilya, bawat isa sa kanila ay may kahangahangang pagkakakilanlan. Ang ilan sa kanila ay umuunlad dahil sa kanilang malakas na pinagmulan ng pamilya. Ang iba ay gumagamit ng kanilang sariling kapangyarihan upang umakyat sa kapangyarihan. Mayroong lahat ng uri ng mga tao sa paligid, ngunit bawat isa sa kanila ay tunay na kahanga-hanga. Ang tanging pagkakapareho nila ay nagmula sila sa parehong pamilya. Ang layunin ng kaganapang ito ay upang tipunin ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa isang lugar. Lahat sila ay maaaring bumuo ng isang uri ng koneksyon sa isa't isa, at ipakita ang kanilang pinag-isang kapangyarihan sa natitirang bahagi ng mundo. 2 oras na lang ang natitira, dahil ang kaganapan ay nakatakdang magsimula sa tanghali. Gayunpaman, marami na ang dumating. Matagal na panahon. Dapat kang magpakita sa paligid kapag bumisita ako sa Southlight sa susunod. Matagal na panahon mula nang makinig ako sa iyong pagtuturo, Tito. Dumating na si Rohan sa kaganapan. Nakasuot siya ng Givenchy haute couture suit at mga sapatos na gawa sa Italyano na katad, at naglalabas ng isang nagniningning na aura. Maraming kababaihan ang nagsimulang mabaliw sa kanya matapos makita ang kanyang mga kamay at mukha. Alam ng lahat na kahit na siya ay ampun sa pamilya, wala siyang kamag-anak dito sa dugo. Kung mapakakasalan niya ang pamilyang iyon, magbabago rin ang kanilang katayuan. Lubos na pinahahalagahan ng pamilya Hoffman ang kanyang presensya. Kahit na hindi siya bahagi ng isang tunay na pamilya, mayroon pa rin siyang libu-libong tao na naglilingkod sa ilalim niya. Malapad na ngumiti si Rohan nang maramdaman niya ang mga masisiglang titig na nakatuon sa kanya. Nagpakita siya ng isang magiliw at magalang na ekspresyon nang makipagkamay sa mga miyembro ng pamilya. Tanging ang mga may karanasan lamang ang makakapagsabi na mayroon siyang ibang motibo. Para makarating si Rohan sa ganito kalayo, malinaw na hindi siya isang ampun lamang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng isang matalinong puso na tulad niya. Hindi lang isang pagkakataon na itinuturing siyang isang huwaran ng pamilya Hoffman sa kabila ng kanyang kabataan. Marami ang naniniwalang may pagkakataon siyang maging prinsipe ng pamilya kung magsisikap pa siya ng kaunti. Pinagmasdan ni Rohan ang kanyang paligid na nagmumukhang magalang sa lahat ng oras. Bilang isang nangungunang pamilya, ang mga babae ng pamilya Hoffman ay natural na napakaganda. Iniisip na niya kung sino ang makakasama niya sa isang relasyon. Dahil lahat ay mula sa parehong pamilya, maaari niyang iwanan ang kanyang kapareha para sa kadahilanang iyon kapag nabagot na siya. Agad na napunta ang kanyang tingin kay Lola. Bilang inaasahan, lahat ng ibang babae ay agad na nawala ng katanyagan kung ikukumpara sa kanya. Ngumiti si Rohan, at alam niyang magagawa niya ang anumang gusto niya pagkatapos ng kasunduan sa pakikipagtulungan. Anong karangalan na imbitahan ka sa kaganapang ito ng pamilya, Lola? Tunay na isang biyaya. Hindi pinansin ni Rohan ang iba at lumapit kay Lola, sinundan siya ng kanyang mga tauhan. Magsisimula na ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilya Hoffman, pamilya Patel, at ng 6 na Hermit families. Si Harvey ay ilalabas din ng walang anumang kaso. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Sigurado akong magiging mapagpasalamat din ang iba sa iyo matapos nilang malaman ang iyong mga pagsisikap. Hinawakan ni Rohan ang daliri ni Lola. Talagang namimiss niya ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang kapatid na kasalukuyang buntis. Humigop siya ng malalim na hininga na parang sinisip-sip ang lahat ng hangin sa paligid ni Lola. Natuklasan niya ang kanyang pagkasagapa nang wala siyang interes sa mga babae noon.
Mula sa sandaling nakita niya si Lola, nangako siyang gagawin siyang alipin. Ang kanyang katawan ay nag-aalab sa init ng pagnanasa, at sobrang excited siya, nanginginig na siya. Kung hindi dahil sa pagkakataong iyon, matagal na sana siyang sumugod sa kanya. Walang nagbanggit sa kanya na siya ay buntis. Sinasabi ng iba na ang mga ganitong babae ay mas mahusay kumpara sa mga dalaga. Bakit ko dapat pigilin ang sarili ko? Ako rin ay bahagi ng pamilya. Makatarungan iyon, mahinahong sagot ni Lola. Alam ni Rohan kung ano talaga ang gusto niya, pero wala siyang karapatan na tumanggi. Alam niyang kung mabigo ang kasunduan sa pakikipagtulungan, ang pamilya John ang kukuha ng kasunduan. Sinumang makakakuha ng suporta mula sa pamilya Hoffman ay agad na magbabago ng sitwasyon sa lungsod. Kaya naman, wala siyang luho na tumanggi. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod sa malupit na mga tuntunin para sa kapakanan ng bata. Kailan natin pipirmahan ang kontrata? Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Sabihin na lang nating nadungisan ako pagkatapos nito, aniya. Si Rohan ay nakaramdam ng pagduduwal sa kanyang tono, ngunit hindi siya nag-alala. Isang kasiyahan para sa kanya na sakupin ang isang babaeng kasing pasyonado niya. Dahil hindi ka makapaghintay, aniya na may ngiti. Pakiusap, nakahanda na ako ng isang silid para sa atin. Maaari nating pirmahan ang kontrata doon, at ipagpatuloy ang ating kasunduan. Maganda ang aking kalagayan ngayon, kaya umaasa akong masisiyahan ka. Nagbigay si Rohan ng signal pagkatapos noon. Nagbago ang ekspresyon ni Lola, at sinundan niya si Rohan na may malungkot na mukha. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang dalawa sa sala sa tabi ng silid ng pagpupulong at umupo sa isang medyo maluwang na sofa. Nasa mesa ang isang kontrata ng kasunduan, kasama ang isang tumpok ng mga papel. Walang pag-aalinlangan na nilagdaan ni Rohan ang kontrata na may ngiti. Diretso akong tao, Lola. Ito ay isang kumpletong kontrata. Kung pipirmahan mo ito sa ngalan ng pamilya Hoffman, ang kasunduan sa pakikipagtulungan ay opisyal na magkakabisa. Ayos lang sa iyo na gumamit ng mga subcontract sa pamilya Patel at iba pang hermit families. Isang bagay pa, ito ang aking liham ng pagbibitiw ng reklamo sa pulisya. Isaalang-alang mo ito bilang aking sinseridad. Tingnan mo, at suriin kung may mali dito. Ilang beses na pinindot ni Rohan ang kanyang cellphone. Nahati ang mga kurtina sa paligid niya, nagpapakita ng mapurol na dilaw na ilaw. Sa oras na iyon, ang kusina, silid tulugan, at sala ay nakikita. Kung okay lang sa iyo ang lahat, maaari mo nang pirmahan ang kontrata anumang oras. Ngumiti si Rohan, pagkatapos ay lumunok ng isang asol na tableta. Ang mga tao ay mabait lang sa iyo para lang makatulugan ka kasama nila. Iba ako, maaari kong gawin iyon kahit saan, basta masaya ka. Ikaw, nag-iba ang mukha ni Lola sa galit. Aakma na siyang sasalakay, pero nagpigil. Pagkatapos ng lahat, bahagi ito ng deal. Tulad ng sinabi niya noon, madudumihan siya. Hindi siya sumagot kay Rohan, at sa halip ay masusing tiningnan ang kontrata. Maingat niyang tiningnan ang bawat salita. Hindi niya gusto na may mali, dahil gagawin niya ang pinakamalaking sakripisyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya. Iba ito sa napagkasunduan natin. Matapos ibawas ang mga gastos, dapat nating hatiin ang kita sa dalawa. Ang kontrata ay nagsasaad na makakakuha lang tayo ng 30%. Ang 6 na hermit families at ang pamilya Patel ay hindi man lang makakakuha ng kahit ano. Pinagtatrabaho mo ba kami ng libre para sa iyo? 30%, ngumiti si Rohan. Oh, Lola, kailan ka pa nagsimulang mag-alala tungkol sa kita? Ang tanging inaalala mo ay ang suporta ng pamilya Hoffman, di ba? Kapag nakuha mo na ang tulong ng pamilya, maaari mong sipain ang pamilya John at makakuha ng higit pa. O sinasabi mo bang hindi rin ng pamilya ang ating pangako? Kinuha ni Rohan ang kanyang mga binti. Dapat sana ay nakipagtulungan ng pamilya Hoffman sa pamilya John mula pa sa simula. Pagkatapos ng lahat, binibigyan nila tayo ng 60% ng kabuoang kita. Magiging mahirap para sa kanila na magbigay ng paliwanag kung hindi ka mag-aalok ng 70%.
Siyempre, narito ako dahil sa iyong sakripisyo. Nagpakita ng isang malalim na ekspresyon si Rohan. Siyempre, wala siyang pakialam kung pipirmahan ni Lola ang kontrata o hindi. Ang pamilya Patel at ang 6 na hermit families ay nasa bingit ng pagbagsak mula nang umangat ang pamilya John sa kapangyarihan. Kung wala ang suporta ng pamilya Hoffman, hindi sila makakaligtas ng matagal. Tiyak na matatapos na sila. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa. Huminga ng malalim si Lola upang pakalmihin ang kanyang sarili. Alam niyang ginagawang mahirap lang ni Rohan ang mga bagay para sa kanya, ngunit iginiit pa rin niyang pirmahan ang kontrata. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak. Okay, pipirmahan ko ito. Sigaw niya, na kinagat ang kanyang ngipin. Ayon sa kontrata, lahat ng nangyayari dito ay mananatiling confidential. Ang mukha ni Lola ay kasing puti ng papel. Siyempre, ito ang pinakamalaking kasunduan at lihim natin. Ngumiti si Rohan habang tumatayo, pagkatapos ay itinaas ang baba ni Lola. Pirmahan mo na, kapatid ko. Hindi na ako makapaghintay. Inilayo ni Lola ang kanyang magandang mukha at itinaas ang panulat. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Hindi tayo pipirma ng kontrata, Lola. Sa sandaling iyon, sinipa ang pinto. Pumasok si Sol na humihingal. Agad niyang kinuha ang kamay ni Lola at itinapon ang panulat. Maaari nating lutisin ang ating sariling mga problema. Hindi natin kailangan ng kontratang ganito. Hindi ako isang talentadong tao, pero kaya kong protektahan ang aking asawa at anak. Sol, paano niya nalaman na nandito tayo? Nanahimik si Lola, at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Likas na tumingin siya kay Rohan, at napagtanto na hindi ito bahagi ng kanyang plano. Nalilito si Rohan. Nagulat din siya sa pagdating ni Sol. Gayunpaman, ngumiti pa rin siya. Mahal na hipag, sinabi ng aking kapatid sa mga Hoffman na magdaos ng kaganapan ng pamilya para sa kapakanan ng 6 na hermit families. Gusto niyang suportahan ng pamilya ka upang hindi ka masira ng pamilya John. Sobrang masama na hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Paano mo nagawa na sabihin sa kanya na huwag pirmahan ang kontrata ngayon? Ginagawa mo ba ito para sa iyong pride? O natatakot ka bang maging hindi tapat dahil sa akin? Nanginginig ang mga mata ni Sol matapos marinig ang mga salitang iyon. Matagal na niyang inisip ang mga salita ni Rohan, ngunit ayaw niyang muling talakayin ito. Hindi tayo pwedeng pumirma ng kontrata kahit ano paman, Lola. Hindi niya pinansin si Rohan, at tumingin kay Lola. Hindi ko ito papayagan. Wala akong pakialam kung pipirma ka sa kontrata sa iyong sarili o ng hermit family. Ayokong magdusa ang isang babae ng ganito dahil sa akin. Nang ikinasal tayo, sinabi kong poprotektahan kita habang buhay. Hindi ko babasagin ang pangakong iyon. Tumawa ng malamig si Rohan. Nasasayang lang ang oras. Mahal na hipag, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon, ngunit masasabi kong matagal na akong namamaalamos ng ganitong pagkakataon. Kung hindi sana sa kapatid ko si Lola, at kung hindi dahil sa nag-uumapo na pagmamahal na naipon namin noon. Hindi papayag ang mga Hoffman sa ganitong bagay. Dapat kang maging tanga. Tumayo si Rohan. Dahil ayaw mong pirmahan ang kontrata, sabi niya ng malamig. Ititigil na natin dito. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. Umaasa akong hindi mo ito pagsisisihan. Nanginginig ang mga mata ni Lola matapos marinig ang mga salita ni Rohan. Bigyan mo ako ng oras, Rohan, sabi niya ng tahimik habang tumatayo. Humarap siya kay Sol, kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ito, Sol. Ngunit sabihin mo sa akin. Nang walang suporta ng pamilya Hoffman, makakalaban ba ng 6 na hermit families ang pamilya John? Kabanata 5390. Nanginginig ang mga mata ni Sol. Lola, imposible iyon, di ba? Sabi ni Lola, dinala ko ang buong pamilya Hoffman dito para tumulong. Bakit ka pa nagrereklamo ngayon? Mayroon bang mas masahol pa kaysa sa pagkawasak ng isang buong pamilya? Kahit na mayroong kaina hinala sa kontrata. Ako ang pumirma nito, hindi ikaw.
Ako ang magdurusa dahil dito. Hindi ikaw, o ang pamilya Robbins. Tumawa ng mapait si Sol. Ngunit mayroon tayong pamilya, Lola. Nang inig si Lola at ininda ang kanyang kamay. Lumabas ka. Ito ay isang kaganapan ng pamilya Hoffman. Wala kang karapatang narito. Siyempre, sabik si Lola na makipagkasundo. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya at ang kanyang anak ang nasa panganib. Kahit na si Harvey ay maaaring maipit sa likod ng mga rehas ng buhay kung hindi matutuloy ang kasunduan. Ngumiti si Rohan matapos makita ang mag-asawa na nag-aaway. Uminom siya ng kanyang green tea upang pakalmayan ang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Sa oras na iyon, naisip niyang napakasaya na makipaglaro kay Lola habang si Sol ay nanunood sa pintuan. Punatin mo ito. Lumapit si Sol upang kunin ang kontrata at pinunit ito. Kailangan niyang pigilan ang kasunduan mula sa mangyari, kahit ano pa man. Ang papel ay napunit sa maliliit na piraso.